Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Sana kayong lahat ay nasa maayos na kalagayan, saan mang panig ng daigdig kayo naroroon ngayon. Tayo po ay magkwentuhan ng konti. Pag-usapan natin itong nangyayari dito kay or itong mga ganap tungkol sa buhay nitong si Leandro Libiste, isang congressman from Batangas, District 1 ng Batangas. Nag-testify nga siya, na-invite siya doon sa, or nagpunta siya sa Blue Ribbon Committee. So anyway, ang take naman natin dito tungkol sa mga dokumentong hawak niya na tinatawag nating Cabral Files or Cabral Files, kahit papano ay makakatulong ito sa investigasyon. Although kinukontra ni Marcoleta yung competence ni Leandro Libiste para i-authenticate yung mga dokumentong hawak niya. Anyway, ang gusto nating sabihin tungkol sa mga dokumento na to parang hindi lang na-handle ng tama ni Congressman Libiste. Ang ibig ko sabihin, matagal niya nang hawak ang dokumentong ito, nagdili-dali siya na i-present or dalhin sa authority para magawa ng aksyon, kung ano man ang tamang aksyon. Lumalabas tuloy, marami nagsasabi na parang ginagamit niyang leverage ito or ginagamit niya for his own media mileage. Kaya nagkaroon tuloy ng negative na epekto sa kanya yung didili-dali niya sa pagpe-present ng mga dokumentong ito. Pero lately nga, parang ipinost niya na sa sarili niyang Facebook page. Parang after nung kanyang pag-testify sa Blue Ribbon Committee. So ang gusto nating sabihin dito, hindi nga niya na-handle ng tama yung sarili niya sa pagdadala or yung tamang timing pagpe-present nitong mga dokumentong hawak niya. At kung tutuusin naman, sa totoo lang, itong Cabral Files na to, nandoon naman sa computer ng DPWH ito. So kung tutuusin, hindi siya explosive na ebidensya dahil print out copy lang ito. At yung nasa USB niya, nakopya niya from the computer of DPWH nga. So hindi siya ganun ka-explosive. Makakatulong lang ito para i-compare kung magkakaroon man ng investigasyon or alam ko ginagawa na ng forensic examination yung computer na yan at makakatulong ito sa mag-iimbestiga kung magiging parehas nga yung hawak niyang files at yung lalabas doon sa forensic examination. Kumbaga, hindi mo pwedeng itamper yung computer na yan dahil merong isang tao na may hawak nung printout or merong kopya doon sa USB. Kaya nga lang, ang sinasabi natin, nagka-problema ngayon itong si Congressman Leandro Libiste dahil nga doon sa pagdidili-dali niya na para siyang nagpapa-importante at parang ginagamit niyang pang media mileage itong files na to. At parang ginagamit niya sa kanyang political ambition itong mga files na to. Kaya unti-unti naging negative ang dating sa mga tao yung kanyang paghawak at pagdidili-dali or pagtatagal sa paghawak doon sa mga dokumento bago niya ilahad sa media. Kasi kung hawak niya nga naman yan at antimano inilahad niya or antimano i-present niya, dinala niya for example sa NBI for forensic or kung sa police at nakita kung anong value ng dokumento na yan, hindi sana nag-backlash. Hindi sana nagkaroon ng negative reaction ang taong bayan, pati yung mga kapwa niya, mga politicians. So ngayon, ano ba ang pwede nating sabihin dito kay Congressman Libiste? Dahil nga sa naglabasa na yung mga negative comment tungkol sa kanya, ito ngayon yung naging problema niya tungkol sa kumpanya niya na supposedly ay meron siyang dapat i-deliver sa gobyerno dahil binigyan siya ng franchise. Ito ay privilege at hindi niya right. At ang naging problema niya rito ay naibenta niya. Although naka-layered yung mga companies.
yung una niyang kumpanya na ginamit para makuha yung franchise ng energy na yan, yung sa solar energy, iba doon sa ibinenta niya dahil nga gumawa siya ng mga layering ng kumpanya. At ngayon, galit na galit nga itong si Ombudsman Boying Rimulya. Sinabihan pa siyang, anong klaseng tao ka na yung granat sa'yo ng gobyerno na, na, na privilege na magkaroon ka ng lisensya, magkaroon ka ng franchise, ay ibinenta mo. Napakalaki po ng halaga. Kung di ako nagkakamali, nasa 14 billion pesos ang kinita rito ni Leandro Libiste. Kaya nga, iba-iba na ang naging reaksyon. Meron nga tayong tinatawag na clean hands doctrine. Yung sinasabi ng mga lawyers na if you should come to the court, you should come with clean hands. Ibig sabihin, huwag kang magrereklamo sa korte na kung ikaw mismo ay isa ring kriminal. Huwag kang magpupunta sa korte para magreklamo kung ikaw mismo ay maraming problema sa korte. Kung ikaw mismo ay may mga violation sa batas. So lumalabas ngayon, dito sa ginagawa niyang inot-inot na pag-expose ng dokumento na ngayon ay totally inexposed niya na, nagkaroon nga ng negative effect sa kanya. Nasilip itong mga negosyo niya at ngayon nagka-problema na siya dahil nga doon sa franchise na hindi naman dapat ibinebenta, hindi mo dapat pinagkakapirahan ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. At ngayon, narinig ko kay Congressman Adjong na walang pagkakaiba ito sa ghost projects ng mga flood control. Dahil nga, meron kang dapat i-deliver, ang laki ng responsibility na access mo sa gobyerno, yung franchise na yan, na ilang taon yan, at hindi mo na i-deliver yung mga dapat i-deliver sa gobyerno na kasama sa kasunduan, kaya ka nabigyan ng franchise. Kaya nga sinasabi ni Congressman Adjong, walang pagkakaiba ito sa mga ghost project diyan sa mga proyekto ng DPWH. Yan ang ngayon ang masaklap na katotohanan at haharapin na problema nitong batang congressman na kung hindi sana naging kung tama sana ang mga naging pagkilos niya at naging tama ang kanyang pag-handle dito sa mga ebidensya na nakita niya, baka hindi nga nasilip yung kanyang problema na yan. Kaya lang, maraming nainis, maraming nagalit sa estilo niya. Although, lumalabas lumalabas doon sa Energy Secretary na si Mrs. Garin, matagal na pala nagbibigay ng mga notices dito kay Congressman Leviste na hindi daw ginagawa ng aksyon. Tungkol nga dito sa undelivered na mga commitment sa gobyerno in relation to that franchise na na-access niya sa gobyerno. So ngayon, malaki ang haharapin niyang problema. Kaya nga, kung maniniwala tayo na sa sinabi ni Congressman Adjong, parang walang kaibahan. Ito mga respondents sa flood control project anomalies at itong kinasadlakan nitong si Congressman Libiste. Kung titingnan mo, parang tama naman talaga, hindi ba? Malaki ang commitment mo sa gobyerno, nabigyan ka ng malaking advantage, mabigyan ka ng franchise na hindi naman marami ang pinagbibigyan yan. Napakalaking pribilehiyo niyan. At ngayon, hindi mo dineliver ang mga dapat i-deliver na mga commitment mo na dapat pakinabangan or dapat mapakinabangan ng taong bayan. Kaya, yan ang problema ngayon nitong si Congressman Leandro Libiste. Ngayon, siguro, pinagsisisihan niya na itong ginawa niya na pag-expose at pagkuha ng mga files na to at nalimutan niya na sa sarili niyang bakuran ay may problema siya. Hanggang dyan na lang po muna mga kapatid, mga kababayan, ang ating komento. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-komento po tayo at pwede natin paratingin ang ating komento sa mga kinaukulan. At pipilitin nating masagot ang inyong mga comments. At pakishare na rin po nang sa ganun ay matulungang lumawak itong ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.